Walang modong vlogger na si Epipanyo. Malapit nang umiyak ng todo. Kaya huwag yun na subukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumuko. Mahirap ang maging katulad ko. Alam natin na mayroon tayong kalayaan sa pamamahayag ng ating mga saloobin at opinyon tungkol sa iba't ibang isyu na pinag-uusapan. Subalit, naging mapagmalabis ang ginawa ng isang walang modong vlogger na hindi na marahil nag-isip at nawalan ng kontrol sa kanyang mga sinasabi na umabot pa sa pagmumura. Dahil lamang hindi umaayon sa kanyang gusto ang naging programa sa ginawang National Rally for Peace na pinangunahan ng relihiyong Iglesia ni Cristo. Nakasakit ng damdamin at sadyang nakakainsulto ang mga binitiwang salita ng walang modong vlogger na nagsasabing isa rin siyang komentarista. Dahil nga sa diretsahan at hayagan niyang pag-iinsulto, pagmumura, paghuhusga, maging ng paratang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, partikular sa kanilang leader, bagay na wala naman siyang maipakitang katibayan. Sapagkat umabot na nga sa sukdulan ang ginawang pambabatikos ng walang modong vlogger, kaya nagpasya ang ibang member ng Iglesia ni Cristo at gumawa na sila ng legal na aksyon upang papanagutin ang naturang vlogger sa kanyang paninira at pagkakalat ng maling impormasyon, maging ang ginawang pagyurak sa dignidad at pagkatao ng leader ng Iglesia ni Cristo na kanilang pinag-uukulan ng mataas na respeto at pagmamahal ng mga miyembro ng naturang relihiyon. Ang ginawang pagsasampa ng kaso ay makikita sa isang post sa Facebook na hayagang ipinaalam ng isang individual at pinatunayan din ito ng isang vlogger. Nakasuhan na. Talagang nakasuhan na, certified na. Meron nang nag-file ng kaso laban kay Epipanyo Labrador. Hindi niya raw tunay na pangalan yan, hindi natin alam. Ayoko na magsabi sa inyo ng mga bagay na alam niyo yun, nakukuha lang natin kung saan-saan. Pero dun sa ikinaso, doon sa pagpa-file ng case, malamang sa malabang nandun yung talagang pangalan niya. Ngayon, yung Philippine Tour na inaabangan na nating lahat na gagawin itong si Epipanyo, titignan natin. Kasi itong nakausap ko po kasi nag-file ng kaso kahapon lamang nakausap ko po sila, kagabi po, nakausap ko po sila sa call, kinontak ko po agad sila, pero ang bilin po ay hindi muna natin ilalabas ang mga detalye. Hindi muna natin maging yung pagkakakilanlan ng mga taong nag-file ng case laban dito kay Epipanyo, hindi muna natin ilalantad. Pero, meron akong ipapakita sa inyong litrato, Ito'y wala namang pagkakakilanlan ng kapatid natin, pero tignan ninyo kung gaano kakapal. Ayan, bababaan ko lang po yung brightness. Ayan, kapal niyan, Epipanyo, nakikita mo yan. Ang kapal niyan. Diba? Yan ang dokumento ng mag-file ang ating mga kapatid sa isang dako pa lang yan, Ganyan nakakapal ang haharaping dokumento ni Epipanyo Labrador sa kanyang pinaggagawa. Ngayon, batay sa nabalitaan namin, marami na rin, may mga dako na rin naghahanda pa na mga kapatid natin para sa pagsasampa pa ng kaso dyan kay Epipanyo Labrador. Kasi nga, talagang yung ginawa niya, hindi natin kumbaga matake. Napakasakit sa damdamin na. Subalit sa kabila ng legal na hakbang na ito, ay nagpapatuloy pa rin siya sa pagbatikos at paninira, maging ang pagyurak sa pagkatao ng leader ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa pasaway na vlogger, ay walang makapipigil sa kanya upang magsalita at ihayag daw ang totoo. Samantalang ang sinasabi niyang totoo ay isang kasinungalingan lamang at gawa-gawa lamang upang pag-alabin ang loob ng mga tao na sa kanya ay naniniwala at tumanap lamang siya ng kakampi. Gumagamit pa nga siya ng kung sino-sinong tao na kakilala daw niya at sumusuporta sa ginagawa niyang pakikipaglaban. Kaya Ginoong Epipanyo ang vlogger na walang modo,
hintayin mo na lamang ang magandang balita na darating sa iyo para simulan mo na ang paghahanda upang harapin ang bunga ng iyong kalokohan at pasyalan ng iba't ibang korte sa Pilipinas. At maging masaya ka sana sa gagawin mong paglalakbay. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama